Hello guys! Welcome to my vlog. And today, naglakad kami ni Summer. Sa wakas, tumigil ang ulan. Gustuhin ko mang mag-vlog or mag-record ng video outside para makita nyo naman yung ambience sa labas ng Canada. Kasi maganda talaga siya. Sorry. Maganda talaga yung views or yung ambience. Hindi mainit. Isa sa mga paborito kong season to ang fall kasi nga ang gaganda nung pagpapalit ng colors ng mga dahon. Yung iba nagiging yellow, yung iba nagiging red, and meron din nagiging brown, yung kagaya ng nandyan sa sa mga dadalawa lang yung season like summer or rainy lang. Pero dito iba't iba talaga, makikita nyo iba't iba yung kulay ng Instagrammable ba, 'di ba? Pero ngayon, pag-uusapan natin is yung latest update or latest na ilalabas sa immigration with regard to the 2026 immigration target. Alam naman natin, actually at the beginning of this year or last year pa yata in-announce na up until 2027, pababa yung immigration levels ng Canada, which means na pababa yung mga immigrant na kukunin nila as permanent resident. So, ito ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Actually, hindi tayo magpo-focus doon dahil gusto ko positive lang tayo lagi dito sa vlog na to o sa channel na to. We are going to talk about law of attraction. Okay? Wag aalis. Hello again, my name is Za. I'm an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At dito nga, pag-uusapan natin ang immigration level target in 2026 and law of attraction. Ayan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, early this year or last year pa naman, in-announce na pababa yung immigration level ng Canada. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ka makakapunta. Hindi ibig sabihin yan na wala ka ng pag-asa. Alam nyo ba, ang lahat ng taong handa, ang lahat ng taong prepared ay pwedeng makarating as long as may tiwala ka at may pagpupursige ka. Kasi nga may tinatawag tayo nga, 'di ba? 'Di ba lagi sa Pilipino, kapag ayaw, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan, kapag gusto, may paraan. I-relate natin yan dito sa vlog na ito. Okay, let's talk about the basic. What is law of attraction? Lagi nating naririnig yan sa kung saan-saan. Pero alam ba natin ang ibig sabihin? Law of attraction is you attract what you think of. Kung ano ang nasa unconscious mind mo, kung ano yung mga bagay-bagay na iniisip mo, yun yung na-attract mo. Yun yung energy na pumapasok sa'yo. Halimbawa, pagising mo sa umaga, ay ang pangit na agad ng araw ko. Pansinin mo, buong araw mo, visit ka, buong araw mo, ayaw mong pumasok, buong araw lahat ng bagay-bagay na darating sa'yo is makaka-bad trip sa'yo. Yan ang law of attraction. You attract what you think of. Pero, kung pagising mo sa umaga is, ang ganda ng araw ko, pagtingin mo sa salamin is, God, please help me bring beauty in this life. Then, all of the things that will come to you towards the day is maganda. Kagaya rin ng pag-a-apply dito sa Canada. At kung nandito ka naman sa Canada na naghahanap ng PR, is parang ganun din yan. Kung iniisip mo lagi na wala na akong pag-asang ma-PR, uuwi na lang talaga ako. O 'di ba? Lahat ng darating sa iyo is puro kapalpakan
or lahat ng mababasa mo na lang, ay wala na talaga akong pag-asa. Kasi napakadaming misleading information. Pero, in-apply mo na ba yan sa sarili mo? In-apply mo na ba yung in-apply mo na ba yung topic na sarili mo? Gumawa ka na ba ng paraan para maiayos yung buhay mo? So, that is law of attraction. So, as much as possible, always celebrate small wins. For example, may bigla-bigla sa Facebook nagkaroon ng notification. Isang kaibigan mo nasa Canada, uy, bagay sa iyo to bagay sa iyo tong job na to. Ibig sabihin, it's a sign na possibly, since na ina-attract mo nga makapunta rito sa Canada, na-invite ng universe na ibigay sa'yo kung ano yung hinihiling mo. May share ko lang bago pa akong pumunta rito sa Canada, I have a friend who is in Toronto. Nasa Toronto siya, si Elaine siya. Hi, shout out kay Elaine. Hindi ko alam kung napapanood niya to. Pero she is one of the reasons why I pursued Canada. Kasi at that time, that was back in 2018, bago pa mag-COVID. Nag-message siya sa akin, nagkamustahan kami, and then suddenly she told me, why don't you apply again here in Canada? And from then, these are the things na small wins para sa akin. Ibig sabihin, si God na mismo ang nagbibigay sa akin ng information para maka-reach ako dito or makapunta ako dito. And it started to rain. Ayan na, umuulan na, pero tuloy natin. Hindi pa naman ganun kalakas yung ulan. Pero sana tumigil siya maya-maya para makapag-vlog pa tayo dito sa labas. Kasi gusto ko talagang sa labas nag-vlog kasi nga may fresh air. Ayun. So, ituloy na nga natin. Pero real talk lang. Siyempre, hindi naman pwedeng puro manifest lang. Manifest, pray ka lang ng pray. Wala ka namang ginagawang aksyon. Manifestation without prepare. Again, let's do that again. Manifestation without preparation equals to frustration. Syempre, kapag may mini-wish nga naman tayo, 'di ba? Ang iniisip natin, pray tayo kay God. Pero hindi dumarating. Pero ang tanong, may ginawa ka ba para matupad yung pangarap mo? So, while you manifest, so in this segment of this video, while you manifest, you have to make sure that you prepare all of your documents. You prepare your IELTS, you prepare a Canadian format resume, and syempre, magkaroon ka rin ng internet connection para makapunta ka sa mga legit website para makapag-apply ka as kung ano man yung tinatarget mong applyan dito sa Canada. Wait lang, umuulan na. Kailangan nating bumalik. Ang lakas na talaga niya. Okay? Wait lang. Ayan. Inuwi ko lang si Summer kasi yan na nga, umuulan. Hindi man ganun kalakas yung ulan. Parang ambon-ambon lang. Meron naman tayong bonnet at meron naman tayong hoodie. Kaya pwede pa tayong mag-vlog sa labas. So, yun nga, sa pinag-uusapan natin kanina, hindi naman advisable na puro law of attraction lang. Hindi naman pwedeng attract lang tayo ng attract. Pray lang tayo ng pray na para na magkatotoo yung mga bagay-bagay na wini-wish natin. Siyempre, kailangan natin ng kilos. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Diba, sikat na sikat yung phrase na yan sa atin, sa Pilipinas. Kailangan ayusin mo yung resume mo. Kailangan may language test ka. I-update mo yung express-centric profile mo o yung sa job bank. Nang paulit-ulit. Depende sa kung ano yung hinahanap mong trabaho. For example, kapag cleaner yung ina-applyan mo, make sure na yung resume mo is marunong ka mag-clean. Or kung halimbawa, kung teaching naman, kagaya ko, may backup resources ka na ipapatunayan mo dito sa Canada na marunong ka magturo. Example, may
wait lang, may sakay, baka masagasaan tayo. So kailangan may ano ka, may teaching experience ka, or at least nakatapos ka ng education degree. O diba? Kung gagawin mo itong mga effort na to, I'm sure when the time is right, the Lord will make it happen. Diba? Ayan, hindi nga pala natin gamit yung DJI natin. Ngayon, hindi ko alam kung naririnig nyo ako na maayos sa video na to, pero sana naririnig nyo ako. Kasi ang hirap mag-video na naglalakad. Another secret sa law of attraction is yung mga kasama mo dapat may same vibes as you. Halimbawa, kung positive yung lahat ng mga taong kasama mo sa paligid mo, yung nag-upskill, yung nag-aaral ulit, yung masiglahin, yung hindi nawawala ng pag-asa, hindi agad nagiging negative sa pag-apply dito sa Canada. Or kung nandito ka naman na, hindi yung parang taong laging, ay hindi na ako mapi-PR. Yung mga ganyan tao, again, what you believe, you can achieve. 'Di ba? Kung binibilib mo lagi, kung ang ini-imbibe mo lagi na energy is yung laging taliwas sa mga gusto mo, yun ang darating sa'yo. So kung ano yung gusto mo, yun ang imbibe mo. For example, kung gusto mo mag-Canada, kung nasa kamang parte ng mundo, gusto mo mag-Canada, make sure na isipin mo sa isip mo, sa puso mo na balang araw makakarating din ako dyan. Kagaya ko noon, hindi ko naman inisip na makakarating ako dito. Kasi nga wala naman akong kamag-anak dito. Wala akong nanggaling naman ako sa mahirap na pamilya. Nanggaling ako sa working student lang ako dati. Hindi ko talaga inisip na magkakatotoo ang pangarap ko na mag-Canada. At isa ako sa mga living proof ng law of attraction. Diba? Pag naman sa PR naman, kung gusto mo naman ma-PR, kung nandito ka na, be thankful. Nandito ka na kasi may mga taong wala pa dito. Hinahangad nila kung anong meron ka ngayon. Makarating lang sila dito sa Canada. Do what it takes. Do what it takes sa legal na paraan para ma-PR ka. Hindi puro negative ang pag-iisip. So yun na nga mga kabayan, kahit konti na lang ang PR pathway na natitira para sa iyo. At kahit iisa na lang yan, kung para sa iyo is para sa iyo. Pero ginagawa ng aksyon ang mga bagay-bagay na gusto natin sa buhay. Hindi ka parang si Juan Tamad lang na iintayin mo yung mansanas. Si Juan Tamad nga ba yun? Hindi ko sure. Pero iintayin mo lang yung mansanas na dumapo o na malaglag sa habang ikaw ay nakahiga. Pero kung gusto mo talaga to, then please comment, I claim it, and I'm sure makakarating din kayo dito. Diba? Hindi ko to sinasabi sa inyo para magyabang na nandito na rin ako. Sinasabi ko to sa inyo kasi ako at yung kasama ko is kami yung proof na nagtiyaga at nagtiwala na makakarating kami dito. At ayan na nga mga kabayan, I hope I inspired you this video at I hope na tinapos nyo hanggang dulo. Makakamit nyo rin yan kung ano man ang gusto nyo sa buhay, kung di man Canada, kung UK, Europe, or Africa, Australia, New Zealand, kahit saan, I'm sure nag-a-apply itong video nito saan mo man gusto magpunta. Again, my name is Za. I'm an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia, at nagsasabi na hindi importanteng marami kang pera, basta may peace of mind. Adios, hasta la vista, baby. Bye bye.